Anastasio and family. For Thanksgiving of Garcia family, Rosie Plaza and family. For speedy recovery of Irene Martinez, Irene Garcia, Ricky Salinas, Father Fred. For the souls of Emmanuel Jr., Benedicto and CJ Navarro, Cap Abelardo and Doctora Ofelia Garcia, Angela Barreiro, Wally Plaza, Petra Pasis, Manuel Aranillo, Lamberto and Betty Sagcal, and all souls in purgatory. Magandang gabi mga kapatid. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang ika-4 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, linggo ng mabuting pastol, pandaigdigang araw ng panalangin para sa bukasyon. Ang ating tagapagmisa ay si Reverendo Padre Esmeraldo Enalpe OFM. Magsitayo po ang lahat. Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos sa mga para pamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo at makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at atubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
sumayin tayo. Ama naming makapangyarihan, nakain mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abang kawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na dinangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Perga, nagpatuloy maglakbay sina Pablo at Bernabe at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga nahikayat sa Hudaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang maraming tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kaya't pupunta kami sa mga hentil. Sapagkat ganito ang inutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hentil, upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hentil nang marinig ito, at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya. At sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinursula ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupain iyon. Kaya ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon, at sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay nanigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa harap niya at umawit ng may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng napakaraming taong di kayang bilangin ni naman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti
at may hawak na mga palaspas. At sinabi ng isa sa mga matatanda sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Iyan ang dahilan kung bakit hindi sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa templo niya. At ang nakaluklok sa trono ang kukutkop sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw. Hindi na sila mabibilad sa araw o mapapaso ng anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal na tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pastol na butihin, kilala ko ng tupang akin, ako'y kilala nila rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapanghamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni naman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Sa Ebanghelyo po natin sa kabuuan ng ating mga pagbasa, madali po natin matuhog, mapagtikit-tikit yung mga pagbasa sa isang tema ng mabuting pastol. And today we celebrate Good Shepherd Sunday, at the same time also praying for vocation para sa mga papasok sa pagpapari at religyoso. At sama na rin po natin yung bukasyon ng mga pastol na hindi man napapansin. Pero yung mga pastol na yan, walang iba kundi ang mga ina ng tahanan. For today also, we celebrate Mother's Day. Sa ating pong katangian ng pastol, sa ating ebanghelyo, narinig natin dito na nakikinig sa akin ang aking mga tupa. So pag pinag-usapan po natin pakikinig, sabi dito ni Jesus, ang aking mga tupa ay nakikinig sa akin. Sa kasalukuyang panahon, pag sinasabi po natin pakikinig sa tunay na pastor, medyo may kahirapan po tayo from our day-to-day life. Ano nga ba o sino nga ba ang pinakikinggan natin? Bawa, sa darating na mga araw, Lunes, di ba may pinakikinggan tayo na nagpapastol-pastulan minsan? Makikita mo yan ngayong panahon. Pagkatapos 3 years again, hindi mo na makikita. Di ba minsan may mga ganun tayo?
But why is it that sometimes what Jesus tells us today, na ang aking mga tupa ay nakikinig sa akin? Ang tanong natin, bakit kaya it's so attractive to listen? Yung mga tupa, yung mga nagbibigay parang pangako sa atin. Unang-una, when we speak of listening to the true shepherd, hindi naman nagbigay, hindi naman sinabi ni Jesus, ako ang mabuting pastol, kung makinig kayo sa akin, yayaman kayo. Hindi naman ganon ang sinasabi ng mabuting pastol. Kung ako'y makikinig kayo sa aking boses, kayo ay nabibigyan ng pwesto sa gobyerno. Hindi naman ganon. Kundi kung paano pa mapapabuti ang nakikinig sa akin, bilang pastor, mapapabuti kung paano pa pabubutihin mo ang iyong buhay sa pamagitan ng pagpapakumbaba at tunay na paglilingkod. At iyan ang pakikinig sa mabuting pastor. So in today's readings, Gospel, in the light of what will happen in 2 days' time, tanungin natin ang ating sarili. Sino nga ba ang pinakikinggan ko? Ano ba yung mas attractive sa akin na pakinggan ko? The social media platform o yung salita ni Jesus? Ang mabuting pastor. Because when we speak of listening, how can you listen if you do not even know the Word of God? Para bang ang alam natin na salita, yung salita sa Facebook, o sa Meta, o in artificial intelligence of that. But we do not really listen to the voice of the true shepherd who is God. How can we listen to Him if we ourselves hindi nga natin pinahalagahan ang salita ng Diyos, ang Biblia? Hindi nga natin pinahalagahan ang turo ng mabuting pastor. So ano po yung pagtitingnan natin, i-relate natin sa first reading? Ang tunay na nakikinig sa salita ng mabuting pastor, kagaya po ng ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, boldly they preach the Word of God, and they were not afraid. Kahit pinagbabawalan pa sina Bernabe at si San Pedro sa pagpapahayag, they will remain to tell the truth. They will remain telling the people about the message ng mabuting pastor na muling nabuhay. Tanong, tayo po ba? Alam natin lahat. Alam ninyo ang totoo. Alam ninyo anong tunay na paglilingkod, pagpapakumbaba. Alam ninyo kung paano sa inyong pananalita mapapaayos pa yung ating komunidad, yung pamilya. But why is it that sometimes we're so quiet when we speak of unity, when we speak of love and healing in the community? Bakit nananahimik tayo? So sabi sa first reading, ang nakikinig sa Ebanghelyo, hindi natatakot kung anuman ang kinakailangan sabihin, hango sa pakikinig sa salita ng Diyos at natutunan sa mga katuruan ng simbahan. Hindi ito itinatago, hindi sinisikreto, kundi ipinapahayag. And sometimes also, when new teachings arise, kagaya dito, di ba minsan, nagtuturo tungkol sa pagpapakumbaba, at halimbawa, pagbibigyan ng pagkakataon sa iba, why is it that sometimes ayaw natin mapalitan? Kahit minsan sa simbahan, di po ba? Di ba, pag bagong paris-pris, may mga bagong pamamaraan, di po ba? Why is it that sometimes we complain of the new ways? Parang, ayaw ko, mas maganda pa yung dati. Yung minsan, ganyan tayo. We are so, parang we protest to changes. Kagaya dito, example pa dito, huwag lang may magalit. Sabi dito, pinagbabawalan daw sila ng mga matatandang babae. Para ba ito yung mga Katoliko sa radyo? Parang ayaw mo, huwag po kayo magagalit. Parang pag may nakikita, lahat ng pagkilos, nakikita. Di ba minsan? Again, baka hindi nyo na ako imbitahan. Pagkilos ng kabataan, youth, di ba minsan,
mabuti pa sa panahon namin. Kaya minsan ganyan. We always compare. But then when we speak of listening to the shepherd, we are open to change. Change for the better. Of course, we need to guide them. We need to mentor them. But we do not condemn them and rightly sabihin natin mali ang kabataan. Kundi pinakikinggan natin, we dialogue with them. At yun ang sa Ebanghelyo sa unang pagbasa, na hindi tayo natatakot. Bawat sabihin kung paano mapapabuti, open to change, sa pagbabago na hindi naman pansarili, kundi makakabuti pa yan sa ibang tao. Then we ask, what is our guarantee, Father? Kung si Jesus ang mabuting pastor at sinusundan namin siya, hindi kami natatakot, anong garantiya namin? Anong mangyayari sa amin? Then we end with the second reading, the book of Revelation. And what is that? Sabi sa pangalawang pagbasa, kung ikaw ay pastol na kikinig sa tunay na boses ng Diyos, si Jesus, siya mismo inialay bilang handog. At siya na inialay bilang handog ngayon ay nagpapastol sa kalangitan. And all of us who listen to His Word now enjoy the heaven, that never-ending praising to God. We praise Him, and God in Jesus Christ, the true shepherd, led us, all of us, to heaven. Kaya sa dito, Revelation, umaawit ng pagpapala sa Diyos habang nasa langit. At yan ang dulot, dala-dala ng mabuting pastol na inihandog na alay na walang iba kundi si Jesus na muling nabuhay at ngayon ay nasa piling na ng Ama. Who worldly shepherds can do that? Magagawa po ba yan ng politiko na madala tayo sa langit? Kundi si Jesus lamang. Siya na inialay bilang handog, di ba ginawa siyang sakripisyo? As lamb, turning into sacrifice. Now, already in heaven, seated at the right hand of the Father, shepherding all of us at hindi siya titigil hanggat ang bawat isa sa atin ay hindi niya madala sa langit. And this is Jesus, our true shepherd. So sana, ganito po, basahin natin malalim yung ating pagbasa. At guys, parang una alam na namin yan, si Jesus, mabuting pastor, bla 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 bla, kakanta-kanta pa yung choir, mabuting pastor, hindi ko naman sinasabing huwag kayo kumanta. Pero palalimin sana natin yung ating pangunawa. Dahil pag sinasabi natin pagninilay, palagumin pa natin yung pananampalataya natin sa Diyos bilang mabuting pastor. Tanda natin, nakikinig, pag nakikinig, isinasagawa. Hindi natatakot gumawa ng mabuti. Bakit tayo hindi natatakot? We are assured that this shepherd, good shepherd, who is now in heaven, will not and will never stop working so that each and every one of us will be brought to heaven. And this is our true shepherd, Jesus, ang ating mabuting pastor. So tingnan po natin, hilingin natin ang biyaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang. Meron ako naalala, meron yung bahay, tapos halimbawa sa umaga, hinahatid ditong tao hinahatid niya yung kanyang mga anak. Halimbawa, hinahatid niya sa eskwela. Tapos routine niya sa umaga, bibili siya ng itlog, bibili ng pandesal, tapos yung pagka-almusal. Tapos minsan nagtanong sa kanya yung tindahan sa talipapa. Bakit po ba? Bakit hindi na lang kayo bumili ng maraming, mag-stock kayo? Bakit kinakailangan araw-araw? Pupunta pa kayo dito, minsan umuulan, para bumili lamang ng pang-almusal ng iyong mga anak. Meron naman kayong refrigerator. Why is it that you want always to offer fresh morning yung natawag menu sa umaga? Sabi ng taong ito, kung dito man lang sa pamamaraan ko,
na ipapakita ko yung tunay na paglilingkod, tunay na pagmamahal sa aking mga anak. Gagawin ko at hindi ako titigil. At tinanong, sino yung taong yun? Yun ang ina ng tahanan. For today, we celebrate Mother's Day. Kayo po ba? Gagawin po ba ninyo yun? Always doing something good para sa pamilya. At ito yung mga ina ng tahanan at kayo na mga ina na nandirito na lagi-laging handang maglingkod sa inyong pamilya. For today, we celebrate Mother's Day. You mothers are also considered great and great shepherds to your own family. Napahaba na po sa ko, tama na, tumayan na po tayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, naganawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang parinito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama na walang hanggan ang kagandahang loob at pagmamahal sa atin. Sa bawat kahilingan, sabihin po natin, Ama o Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Palakasin at gabayan nawa ng mabuting pastor, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono, mga relihiyoso at mga misyonero, upang manatili silang tapat na pastol ng bayan ng Diyos sa daan ng katotohanan at kaligtasan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Bigyan nawa tayong mga mamamayang Pilipino upang ihalal natin ang mga pinunong may tunay na malasakit, tulad ng mabuting pastol na si Jesus. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Naway maging tapat, mapayapa at makabuluhan ang gagawin nating halalan, at piliin natin ang mga pinunong tunay na marurunong at magpamalasakit sa mamamayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mapukaw nawa ang mga puso ng kabataan upang bukas loob at buong pagtitiwala silang tumugon sa tawag ng paglilingkod sa bayan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapari, buhay relihiyoso o buhay misyonero. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Tanggapin nawa ng Diyos ang mga kapatid nating pumanaw sa buhay na walang hanggan na kanilang inaasam. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin mapagmahal, ipagkaloob mo ang mga kahilingan ng iyong mga anak, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama banal. namin lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ginagawa ang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan, dahil pinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamang tupa na tumubos sa amin lahat. Naghahain walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa pighing ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang umihain sa krus, ang sa krus pinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. sa pamagitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aming dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aming dugo ay pupuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa amin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Manatili pong nakaluhod. Sa
Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang naghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na iyong aming obispo at na Elias Leon naming Papa at na Elias naming obispo at nadanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila muling mabubuhay kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa darangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin naman ang kagagaling na utos sa turo na Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ng lakas loob. masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananatikan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo.
apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ikaw ang puting pasto na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkiliin. Kakundangan sa dugo ng anak mong dumanak, upang kami lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mo kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsibo kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagmahal, pagkalooban mo ng matatag na pananampalataya ang iyong sambayanan upang mamalagi silang tapat sa pagsunod sa iyo at maligayang makarating sa kaharian mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos nating banal na misa, tumayo kayong taglayang kapayapaan upang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.